Alright guys, unahin natin dito yung idea sa spot grid, no? Sakto, nagkaroon ng pagbagsak ng presyo dito yung crypto market. And dito guys, isa sa pinaka strategy is that dapat sa support yung price action kapag nagsiset up ka ng spot grid guys, no? Mas malaki yung pinaka probability ng return if ever na makita mo yung isang asset na nasa support tapos nag-set ka ng spot grid guys, no? So para puntahan ito, punta ka lang dito sa may trade tab, ito. Ayan, select mo lang tapos dito sa may trading bots and then create bot lang guys na ito. Select mo lang ito. Or pwede naman na like for example sa spot, ayan, punta ka dito sa spot, trade and then sa spot, no. Ayan. And makikita mo na dito guys yung tools sa gilid ito. So pwede mo itong i-select, ayan, and meron na ditong option ng spot grid, no. So like for example, hanap tayo dito ng pair, no. Pero sa cellphone pala guys, papakita ko na lang kung paano mapuntahan sa cellphone. Ayan, so pag cellphone naman guys yung gamit nyo, punta lang kayo dito guys sa trade, ito. Ayan, select nyo lang itong trade. And then, makikita nyo na dito guys yung option ng trading bots, no? Ayan. Ito. So, select mo lang ito. And lalabas na yung iba't ibang option ng trading bots, no? You can just create dito ng spot grid. Ito, nasa gilid. Ayan. And makikita mo na siya dito guys, no? So, punta tayo doon sa desktop. And set natin yung example. Ayan, so dito guys sa desktop, hanap lang tayo ng pair na like for example, na sa support, no? So, select natin dito yung pair. So, like for example, itong kay Ethereum. Ayan. So, I think sa 4 hours time frame, 1 hour, almost support na yung price action. Around 2,450 yung pinaka-support, no? Within this area. So, dito for me, own opinion ko lang naman ito, spot grid. Kailan tumaas ang price action, no? And mahirap if nakapag-set ka dito ng spot grid na yung presyo niya is nasa 2,7 dito or 2,788 kasi if ever na bumagsak yan, magkaka-negative ka dito guys, no? So let's try to have some example lang. So punta lang ako dito guys sa tools and then spot grid and then like for example manual lang dito. So select ko lang itong manual and then sa pinaka-price range niya. Ayan. Like dito sa 2,200. Again guys, itong video natin today is just for ideas lang, no? For reference. And does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights dito. And like for example, lagay natin na 2.8. Ayan. And then for example, 100. Kailan 217 USDT? Meron lang tayo dito 178. So, for example, lagay ko lang dito na 50. Ayan. So, 35. Ayan, 35 USDT. So, set ko lang dito 35 USDT or maybe 36. Ayan, and then create and then confirm. So, yun. Nagkaroon ka na dito ng bot trading guys, no? Magkakaroon na siya dito ng automated buy and sell. Pwede mong palabasin dito yung display line or display order lines ito. And lalabas na itong mga no? So, within this range, magkakaroon siya ng buy and sell, no? So, magbabuy siya dito and then ibebenta niya dito sa taas. So, ganyan siya mag-work. Good thing din dito guys like sa bot trading. For example, spot grid tayo, ito. Meron siyang option ng AI strategies na pwede mo siyang i-copy na kagad. Ito. Like for example, ito, 60.58%, 146%, and like, copy mo lang. And then, magpa-plot na dito yung buy and sell zones, no? Yung mga parameters. And then, kailangan lang dito 26 USDT, and then you can just create lang. Set mo lang dito yung USDT amount, no? So, ganun lang siya guys na mag-work dito using itong spot grid. Next discussion natin ay pag-uusapan natin dito yung futures grid or yung recurring buy. Maybe ito is advanced na kasi ito or para sa mga experienced trader na itong futures grid. Yung recurring buy ay i-discuss natin guys next video, no?